Nako, grabe na talaga ang init ngayon. I'm sure maraming relate sa ganitong klase ng panahon. Perfect dito yung mga pagkain refreshing, pero pas muna ako sa halo-halo. Naumay na ako dyan, mga jay. I want to try something new. Okay, hanap tayo. Let's go! Halo-halo rito, halo-halo roon. Oh my, nakakaumay. Subukan naman natin ang kakaibang halo-halo sa La Union. Prito o fried halo-halo. Samahan pa ng Okoy Tikyosco na perfect combination daw. Si Chef Xavier Mercado ang nasa likod ng mga kakaibang meriendang ito. Ang fried halo-halo is the Turon version. So kung ano man yung sangkap ng mga halo-halo na ginagamit ko sa malamig na halo-halo. So the same din yung ingredients na ginamit ko. Though top siya with ice cream. The Okoy Tikyosco is a shrimp fritters, parang shrimp vegetable omelette. Hindi lang daw pang tag-init ang fried halo-halo ni Chef. Pwedeng-pwede raw ito for all seasons. Ang halo-halo matamis. Ang Okoy maalat. Tapos yung vinegar is maasim, tapos medyo may pagka-maanghang siya. It's a perfect combination pag ang pinag-uusapan natin is merienda. Inaral daw ni Chef Xavier ang tamang timpla at linamnam ng halo-halo bago iserve sa kanyang mga parokyano. Every time na nagta-travel kami, talagang binisita ko lahat ng probinsya na may masasarap na halo-halo para matikman ko. Nag-umpisa ang Halo-Halo de Loco last May 18 of 2004. Fordago rin siya sa ilang workshop at seminar para ma-perfect ang kanyang pagluluto. Sabi ko, why not come up with the idea na parang I will make a brand ng La Union, which is halo-halo. Na parang pagsama-samahin lahat sa isang lalagyan or sa isang baso para matikman nila ang La Union. So ang naging tagline ko before, nung nag-uumpisa ko is yung ang sarap ng La Union, matitikman mo na sa isang baso. Ang perfect halo-halo is syempre maraming sangkap. Dapat yung combination ng mga sangkap is parang nauugma. Nako, eto, mukhang may bago dito. Eksakto, naghahanap tayo ng bago. Check natin sa loob, okay? Hi, Chef! Hi, Ma'am Susan. Hello, Good afternoon. Welcome to afternoon. Halo-Halo de Loco La Mansion. Ang laki ng restaurant mo, Yeah, ha? actually, bago lang to. Bago We have lang? an old restaurant. It's an old house. Okay. Although dahil hindi pa magkasya ang mga guests natin, kaya nag-build tayo na mas maluwang for them. Malamang maraming masarap dito. Ay, opo. Tamang-tama po, sobrang init ng panahon. Gusto mo naman ng medyo something new, may twist, ganyan. Yes. So, meron fried halo-halo, ha? Opo. First time fried halo-halo. At ang term niya ay okoy. Okay po. Oh gosh, that's something new. Okay, Chef, ito na gagawin niya yung fried halo-halo. Yan. Sa lumpia wrapper, ilalagay ang malagkit na bigas na niluto sa gata at gatas ng kalabaw. Isusunod ang kamube o pinaghalong kamote at ube. Next, ang minatamis na saging, mais, bukayo, sago, mountain rice, cheese, at nata. Saka babalutin at isasara gamit ang egg white. Ano yan? Mantika po. Mantika. Oh, nakakita na ba kayo ng halo-halo na may mantika? Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilubog. At after 7 minutes, hahanguin sa kalalagyan ng toppings na kamube, yema, ugay crackers, ice cream, cheese, caramelized sugarcane, at honey. Presenting fried halo-halo. Okay, ito na, papakita na sa atin ni Chef kung paano yung paggawa ng okoy. Pagsasamahin lang ang hipon sa butter mixture na gawa sa itlog, rice flour at mga pampalasa. Kalabasa para ma-healthy, manamis-namis, of course malunggay, and of course kamote. Yan. Kayo na po mag-mix, Miss Susan. Sige. Habang ihalo ko yung mantika sa kawali. Pati sa pagluluto ng okoy, kakaiba rin ang paraan ni Chef Xavier. Kahit hindi pa mainit ang mantika, kaya rin ang ilagay ang mixture. Bakit ganun, Chef? Para pong mas mabalance Ang yung pagkakaluto niya and para hindi po siya dumikit sa kawali. kailangan ba nakaano siya sa mantika, nakalubog? Opo, kailangan po. Deep fried po dapat. Deep fried talaga siya. Nasa 7 to 10 minutes ang frying time ng okoy, depende sa lutong na gusto. Ano yung ano mo na pwede mo na siyang baliktarin? Yung amoy tapos yung kulay, nag-iiba na po yan. Color So, niya. medyo lulutang na po siya. Kailangan medyo lumutang siya para alam mo luto na. Opo. Parang palitaw pala. Matapos ang ilang minutong chika, pagpiprito,
So, eto na po yung naluto nating Okoy Tikyosko. Katulad na nga natin ng fried halo-halo at Okoy Tikyosko ni Chef Xavier. Talaga bang perfect combo? Kahit sa maalat-alat, sasabayan natin ng fried halo-halo. Oo nga. Kasi, unahin mo itong halo-halo, o unahin mo itong Okoy. Parang nag-aano sila. Yung siyempre yung maalat ito, saka ito yung matamis. Tama naman na perfect combo. So kung nauumay ka sa maalat, may matamis na pang-neutralize, di ba? Kakaiba siya. Wala siyang ice, pero yung laman, the same. Crunchy outside, pero inside, it's very soft. Lasang-lasa yung ube sa loob. Kahit na mainit siya, nag-complement yung ice cream dun sa lasa ng ube. Hindi siya ganun kaalat. Worth it siya dayuin dito sa La Union. Masarap siya kasi crispy siya. Talagang match naman siya sa niyo kasi masarap. Medyo manamis-namis. 191 pesos ang benta ni Chef Xavier sa kanyang fried halo-halo, habang 181 pesos naman ang Okoy Tikyosko. Meron din siyang Fiesta halo-halo for only 181 pesos at 251 pesos naman ang Buko halo-halo. Nag-o-offer din ng catering at styling si Chef Xavier. I don't find it na parang it's a competition between sa mga restaurant owners or mga cafe owners dito sa La Union. I find it as a challenge. Yung consistency, tas yung quality ng service at saka ng food. Siguro i-maintain ko na lang and i-level up ko kung ano man yung meron ako. Graduate ng Mass Communication si Chef Xavier, pero mas pinili niya ang manatili sa kusina. Pinasok ko ang pagiging chef ko or ang pagluluto or pag-iisang kusinero. Siguro dahil yun yung passion ko. Namana raw ni Chef Xavier ang pagiging madiskarte at negosyante sa kanyang namayapang lola. Si Lola kasi mahilig magluto. Lumaki ako sa kanya, so every time na magluluto siya, lagi akong nasa tabi niya. Utang na loob ko sa kanya lahat ng mga natutunan ko. And ang masasabi ko lang, maraming salamat. Ayun lang. Naiyak ako. Galing sa inipong 25,000 pesos ang ipinuhunan ni Chef Xavier sa negosyo. First day na opening ko, is 1,999. So ngayon, after 20 years, ang per day ko na is, during weekdays, hindi naman siya bumababa ng 70,000 pesos. During weekends naman, hindi naman siya bababa ng 100,000 pesos. Pero mga best, alam niyo bang literal na may puso ang negosyo ni Chef? Dapat yung contribution natin sa kalikasan dapat maayos din, di ba? Unang-una, yung pinagkukuhanan natin ng pagkain natin is galing sa kanila. Siyempre, sobrang saya ko kasi I inspire people, plus pogi points din sa mga anak ko. Kasi parang maging inspiration din ako sa mga anak ko. Dahil marami nang dumadagsa sa kainan ni Chef Xavier, mas tinutukan niya ang pag-handle ng mga empleyado. Binibigyan din niya ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga person with hearing impairment. Yung weekly na workshop nila is sa sign language. May monthly parang workshops din sila and seminars. Bukod sa bagong restaurant, bahay at lupa, meron na rin naipundar na farm si Chef Xavier mula sa kanyang negosyo. Dahil sa kanyang tiyaga at pagsisikap, isa siya sa mga hinirang na Most Outstanding Entrepreneur in the Philippines at ASEAN Business Awardee for Inclusive Business. Actually, may 3 rules ako. Siguro yun yung payo ko is yung to pray, tapos dapat may passion ka and determination. Pagiging kakaiba is the key. Pagdating sa pipiliing produkto, dapat level up para winner for all seasons ang negosyo.